100 at kala ko baga bigay lang yun sa akin. Pagka kuwan ko, nung magtagal-tagal, tahuan niya. Oh. Di binigyan ko. Pagkatapos susukli ako. Okay. Oo naman niya. Yun ang kuwan Okay. ginawa Sige. sa akin. Hello mga stories, welcome back sa isa na mga content dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin no, at ngayon pag-usapan natin itong isang yung sa yung naalala mo yung aking yung video kamakailan. Oo, ilalagay ko na lang. Ano nito, umabot pala ito sa media. Okay? At mukhang may madadali tayo, madadali siya dito dahil lang sa isang prank lang, no? So, panoorin natin saglit. Ito yung galing, ito yung ito sa video, no? Yung pag-usapan natin ngayon yung follow-up report tungkol sa viral na Taho vendor issue. Hindi lang ito, usaping prank o viral video. Ito, umabot na ito sa punto na may babala na mula sa cyber response team at magkakaroon na rin yung pag-uusapan sa barangay, no? At para sa akin, Masters, ito yung pinakamahalagang bahagi ng buong issue nito. Nung pumasok na ang usapan ng karapatan, pananagutan at posibleng paglabag doon ng malinaw na hindi talaga ito basta biro lang, no? So, panoorin natin. Ito yung video na to. Ito galing ito sa ito Brigada News FM, no? Sa Daet. Okay, so ito na. Nauwi sa usapin na posibleng paglabag sa cybercrime at karapatan ng isang simpleng magtataho matapos itong kuha ng video at i-upload sa social media nang hindi umano nito batid na bahagi pala ng isang prank ang ginawa sa kanya. Sa panayam kay Tatay Oscar Asis, 59 anyos ng Barangay Burabod, isang magtataho at ama ng 8 anak. Ikinuwento nito sa news team kung paano siya sinalubong ng isang lalaki matapos niyang maghatid ng taho sa kanyang mga suki. Ngayon, nag-fistbump siya sa akin. Ayan. Di, pagkuha niya, may 100 pesos sa palad niya. Di, ibinabulsa ko yung 100 at kala ko baga bigay lang yun sa akin. Pagka kuwan ko, nung magtagal-tagal, tahuan niya. Oh. Di, binigyan ko. Pagkatapos susukli ako. Okay. Oo naman niya. Yun ang kuwan Okay. ginawa Sige. sa akin. Kung sa kuwan bagay, parang nahiya ako sa kanya at ang sa isip ko ay baka sabihin ka ako nung nag-fistbump sa akin ay kuwan ako sa pira, yung gahaman ako sa pira na pinagsamantala ko na yung pambili niyang Itong summary na to, no, Masters, no, talagang ito sa report, no, nagsalita yung talaga mismo kay Tatay Oscar Asis, sa 59 years old na yan, nagtatao, walang ama na 8 anak, no, nagkwento na simple pero masakit na, no, naabot ng piso, akala niya bigay o bayad, no, nagpuratos niyang kunin at nagbigay ng tao, no, nangingi siya ng sukli dahil natural naman yun ng negosyo, no. Pero ang nangyari, tinawanan siya at doon siya napahiya, no. At sa mas masakit din, hindi lang yun nagtapos ang acto ng tagpuan dito, nakuha na pa, na-upload pa, nagkaroon pa ng mga caption at reaction na lalong nagpalala sa pagkakahiya, no. Sa report din, no, nagsalita yung isa sa mga anak ni tatay, no, at sabi niya, no, hindi sila agad ng musga, hinarap nila yung buong video para maintindihan yung nangyari, at doon sila nakita yung hindi basta light moment lang, no, bilang anak, no, mga stories na nasaktan siya sa paraang ipinakita ang kanyang ama sa social media, no. May isa pang mahalaga sa detalye ako sa report na yun, no. Itinanggi na nagkaroon agad ng personal na pag-uusap sa pagitan ng between the uploader at saka yung pamilya, no. Sa kabila naman na unang payag na parang nagkausap na raw agad ng tatay. At dito lang pumasok yung usapin ng pananagutan. Ayon sa cyber response team, na-interview ito sa report, pwede daw tingnan ng ganitong sitwasyon na angle na posibleng pagpapahiya, no? Depende sa intensyon sa pagkuha ng video, no? Sa pag-upload, sa mga nilagay ng caption o pamagat, no?
At hindi ito ibig sabihin na nahahatol na agad, no, mga stories, no? Pero ibig sabihin nito, hindi ito ganun kababaw na parang pwede mong sabihin content lang yan, no? Sa huli, mga stories, no, base sa ako yung sa report, no, nagkaroon ng pag-uusap sa barangay, hindi na pamanin ang upload at mas piliin ng pamilya na pag-ayos sa pagkaso, no? Okay, mga stories, ito yung aking pinitsahan ko dito. Unang-una, no, ang pinakamalaking election dito sa follow-up na ito, no, ay hindi yung nagkaayos na sila. Ang pinakamalaking election kasi dito ay kailangan pang umapit sa media. Kasi yung yung Brigadier Yusef, di ba? Si Daig. Sa cyber response team at sa barangay bago naging seryoso ang pagtingin sa nangyari. At kung aabot ka pa sa ganyang punto bago mo na ma-realize na may nasaktan at may napahiya, no, malinaw na may malaking problema sa pag-iisip bilang content creator. Pangalawa, kapag yung taong nasa video mismo ay nagsabing nahiya siya, wag na natin pilitin na biro lang yan, ganito, ganyan. Kasi madaling sabihin yan kapag ikaw yung nasa likod ng camera. Pero kapag ikaw ang taong napagtripan, ibang usapan yan. Sa totoo lang, mga stories, no, may mga tao hindi pa rin nakakaintindi kung bakit mali ito Simple lang Si tatay hindi naman sumali sa isang game show Hindi naman siya nag-audition para mag-viral. Nagtitinda lang siya ng taho Naghahanap po na nga siya At yung mismong dahilan kung bakit dapat mas maingat ang mga gumagawa ng content sa mga taong hindi naman pumayag maging bahagi ng katatawanan. Pangatlo, mahalaga yung binanggit sa report tungkol sa intensyon, pag-upload at ang caption, no? Kasi maraming taong gustong hiwalay yung aktual na ginawa sa video sa mga susunod na hakbang. Parang gusto nilang sabihin, saglit lang naman yung nangyari. Hindi ganoon. Hindi ganoon kasimple yun. Ang pagpapahiya hindi lang nangyari sa moment na yun. Ang pagpapahiya ay patuloy sa nung nirecord ito. At nagpapatuloy nung hinupload ito. Kasi nagpapatuloy yung nilagyan ng mga linyang pwede na namang asat at nagpatuloy ng pinabigyang pagtawanan ng marami. Diba? Kaya huwag tayong magpapanggap na parang isang malit na eksena lang ito At totoong damage ito nangyari sa buong process. Pangapat, maganda mas pinili ng pamilya ang pag-aayos. Dapat rin naman talagang kilalanin yan. Hindi lahat ng issue kailangan umabot sa pinakamatinding banggaan kung if ever may panghihingi ng tawad at kung mayroong tunay na pag-aayos. Pero ito yung mahalaga dito. Hindi dapat gamitin ang pagpapatawad ng pamilya para burahin ang bigat ng nangyari. Hindi dahil nagpatawad sila, ibig sabihin wala na ng mali. Hindi dahil hindi natuloy ang kaso, ibig sabihin okay lang ginawa. Ang tawag dyan ay biyaya mula sa nagkabiyado. Hindi absuelto sa mali. Panglima, yung mga content creator na nakikinig dito o ay nanonood dito makinig kayo mabuti. Kayo, ng mga content creators dyan. Hindi lahat na nagpapatawa ay tama. Hindi lahat ng viral ay malinis. At hindi lahat ng madaling i-content ay dapat gawing content. Kung ang pinagmumulan ng tao ay pagkalito ng taong walang kaalam-alam, mahina content idea mo. Kung ang humor mo umaasa sa pagpapaya ng isang nagtatrabahong tao, hindi yan malikain. Tamad ka lang mag-isip ng mas matinong konsepto. Kaya, at ito yung isang dapat tandaan dito. Bago mo i-upload yung video, marami kang chances para huminto. Pwede mong i-delete, pwede mong wag i-post, pwede mong i-blur yung muka. Ito lang ginawa ko, binur ko yung muka. Pwede mong tanungin yung tao kung pwede. At pwede mong sabihin sa sarili mo na parang hindi na ito nakakatawa. Kaya hindi sapat yung excuse na careless lang. Dahil ang carelessness ng social media, lalo na kapag may taong napahiya, may totoong epekto sa tunay na buhay. Pang-anim, para di sa mga manonood, kayo, manonood mga stories dyan, may responsibility din ang audience, katulad ninyo, mga stories, no? Kasi kapag bawat panghihiya pinalakpakan, tuluyan talagang dadami ang gumagawa ng ganitong uri ng content. Kapag bawat pangkakahiya ginagawang entertainment,
yung algorithm mismo natuturong mas kumita sa kababawan. Kaya hindi lang creator ang dapat baguhin dito, pati viewers kayo. Viewers, mga stories, kahit sino pa dyan. Dapat marunong mag-draw ng linya. You must draw the line. At panghuli, no, sa reaction ko dito, yung report na ito, pinakamalinaw sa patunay na ang isang post ng ginawa sa loob ng ilang segundo pwedeng magdulot ng hiya na mas tatagal ng taong biktima. Madaling mag-upload, no? Mahirap din ang dignidad kapag nagkalat na ang video. Mga stories, ito yung tahuli, no? Hindi ito talaga issue sa isang tao, vendor at isang content creator. Simbolo ito ng mas malaking problema sa social media. Yung pagkakamali ng akala ng iba, kapag may camera sila, o yung parang bibidyoan mo ganito, na camera sila, may karapatan na silang gamitin ang buhay ng iba bilang material. Wala sa dami ng views. Ang tunay na sukatan ng maayos na creator, nasa disiplina yan, nasa respeto yan, nasa kakayahan mong huminto kapag alam mong may maaaring mapaya. At para sa akin, no, ang pinakamahalagang mensahe mula sa follow-up na ito ay simple lang. Ang katatawanan na nakatayo sa nakahiya ng iba ay hindi talent. Hindi diskarte at hindi rin yan content ng dapat ipagmalaki. Kung may mabuting nadudulot ang issue nito, sana ito yung paalala sa lahat ang gustong mag-content. Consent is not an optional. Respeto, hindi extra yun. At ang dignidad na yun na tao na hindi kailanman dapat ipalit dahil lang sa viral moment na yun. Mga stories, no? Ano sa tingin nyo dito, no? Sa tingin nyo ba, sapat ba yung pagkaayos sa barangay para masabing natapos na talaga ang issue? O ano pa? O dapat ba maging mas mahigpit ang content creator na pagkuha, na pag-post sa ordinary tao na hindi naman nagbibigay ng panintulot? Well, comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto nyo mga ganitong opinionated logical frontier, stay to the point commentary, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. And my stories, be part of the stories man for plus stories lang, no? For as low as 39 pesos a month, no? At yung fresh early videos, fresh for the rendering video, no? Meron din tayo 159 naman and 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga customers mag-issue ko. As always, mga stories, thank you and have a good night stories. Bye!